Hello guys, welcome back to another ADB 160 build series natin, aka Red Velvet. So yun na yung official name nitong si ADB natin. So part 3 na tayo guys, no? May mga ikakabit na naman tayong parts and accessories ngayong araw. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 and part 2, I suggest na i-check nyo rin yung video na yun. Nilalagay ko na lang yung link dito sa taas. So relax lang kayo dyan and enjoy the video. Okay? So guys, update ko na rin kayo dito sa sa motor natin, no? Bale, nakaka 610 km na yung odometer reading niya. That means na kapag pa first PMS na tayo nung na-reach niya yung 500 kilometers. So nakaisa na to. Nagpasa na natin yung break-in period. So ang next PMS niya is 1,000 or 15 kilometers na pasunod. Then may lumalabas ditong oil change. Hindi ko alam kung nakaprogram na siya dito sa motor natin or pwede siyang iset. So let me know naman guys kung pwede siyang iset. Update ko lang kayo sa kinabit kong screen protector kung napanood nyo yung part 1 ng build series natin. So kung natatandaan nyo, may mga white spot siya. Tapos may mga air bubbles dito na naiwan. So after 2 weeks, ayan na siya. Nawala rin siya. So, naglaho rin yung mga air bubbles dito at saka yung mga white spots. So, tama yung yung sa AdPro na self-healing yung screen protector nila. So, siguro nainitan na tapos lumapat na siya ng maganda. Ayan. Ito yung mga ikakabit ko ngayong araw. Itong semi-speed na side stand shoe. Buksan natin. Yan, may Loctite. Then, yan. Medyo mabigat din siya. Alright. Then itong semi-speed din na Bic. Front Bic. Dagdag anga sa ADB natin. Then ito malupit guys. Custom-made half crash guard. Yan. Custom-made lang siya. Bale, nakuha ko siya kay Sir Coops Garage. Yan. Shoutout Sir Coops. Maraming salamat sa iyo. Yan yung finish nila. Oh. Sobrang linis ng pagkaka-welds. Saka yung naka-powder coated na rin. So, yan. Malalaman nyo mamaya kung bakit ko sinabing malupit tong na to. Half crash guard. Pag na-fit na natin sa kay Red Velvet. So, unahin natin itong side stand shoe. Yan. ADB 160. So, basic lang magkabit nito guys. So, lagyan lang natin ng Loctite itong bolt. Kasama niyang Loctite. Yan, hindi lang. Then, yeah, shoot lang natin to. Diba? Ano nakadali. Lang natin isa, then yung next nasa mailagay natin lahat. Tapos, higpitan na natin gamit itong Allen screw natin with ratchet. Alright.
So, ganyan lang kasimple magkabit niya. Basic na basic. Yan. Hindi masyadong pwersahin kasi baka mabilog naman yung alin natin. Ayan guys, sentro na siya. So, importante rin naka-side stand shoe tayo. Kasi nakita nyo yung original na, no? Manipis lang siya, ganyan lang siya. So, pag napapark tayo sa medyo maputik or basa na lupa, ay maaaring lumubog at matumba yung motor natin. So, ito. Eh, ngayon, medyo mas malapad na siya. So, makakaano tayo. Makakasiguro na hindi siya babagsak or matutumba yung motor natin. Okay? So, 10mm bolt lang yung gagamitin natin para maikabit ko tong tuka niya. Tuka ba to or ano? Mukhang tuka eh. Yung beak niya. Okay? Ito, naipasok ko na tong ano, 10mm bolt. Okay lang natin to. Ito rin, basic lang din magkabit nito. Sobrang dali lang. Ayan, pasok. Ayan. So, naipasok ko ng isa, yung kabila naman. So, ang technique lang sa pagkabit nito is, i-shoot nyo muna itong bolt. Maiksi lang na bolt gamitin nyo para maipasok dito sa ilalim. Dito. Kasi mahirap pag yung nut ang ilagay rito, hirap kontrolin. So, inuna ko muna yung bolt. So, ayan. Pasok na siya, then, yan na. And then, itong washer and nut. Ganun lang. Simple lang, di ba? Kahit grade 1, kayang-kaya. See. Ayan. Pangipit natin na 10mm wrench. Side view. Yun eh. Hard plastic. Ayan guys, nadagdagan ng accent yung ating ADB 160. Ayan. Mas lalo na siyang naging maangas ang itsura. Ayan. Mukha siyang ex-ADB. There you go. Side view natin. Ayos. So ayan, itong setup ko naman is sporty adventure look lang. So guys, dito na tayo sa main event natin, itong half crash guard. So excited na ba kayo? O excited na? Let's go. Kabit na natin to. First, tanggalin lang natin itong matting natin. Ayan. Yan ang pagtagal niyan guys. May mga lang yan. Itong mga bukol-bukol na yan. And then, itong 10mm bolt na to. Itong dalawa. Yung gitna, ilim na natin yan. Ito lang dalawa. Okay? One.
Then itong pangalawang ano natin, bolt. Ayan. Bah, ayaw ah. Oo, yan. So maglalagay lang ako ng spacer. Kasi pag walang spacer, medyo nakaganon siya. So kunting angat lang. Kasi para pantay. So spacer. So ganyan lang yan guys, no? Super basic lang din. Plug and play yan. Secure nyo muna siya na konti. Huwag nyo muna higpitan. Then ito, spacer ulit dito sa kabila. Yan. Yan. So ganyan lang guys, no? So higpitan na natin. So ganun lang din siya kadali. Super easy lang din. Yan. Secure nyo lang siyang maigi. Yan. Then yung isa. Yan. There you go. So ayan guys, sobrang higpit na niya, no? Yan ang side view niya. Oh, yan. Then balik na natin tong ano, rubber matting natin. Ay, nagtanggal pala ako isang ganito. Kasi nahaharangan niya isang butas. So So kung mapapansin nyo, medyo nakaangat lang siya dito ng konti. Dito. Bali yun lang naman ang issue niya. Pero okay na. So okay lang naman yan. Yan. Ito pa pala, gitna. Iyon. O yan. So ito lang naman issue niya. Pero okay na rin. So again, tanggalin natin tong rubber matting. Ayan. So ayan na guys. Ito na yung right side na ikabit na natin. So next, balik na natin yung mat. Ayan. There you go. Tibay na siya guys. So, kahit bira-birahin nyo. So ayan na guys. Tapos na yung ating installation ng mga side stand shoe, front beak, and yung crash guard. Ayan ang itsura ng crash guard. Yung sa left side, then yung sa right side. Ngayon, ba't ko nasabi maangas? Kaya gusto ko ng custom made. Ang maganda yung pagkakapit niya. Talagang eksaktong-eksakto siya. So, nakita nyo yun. Sobrang mga half inch lang yun. Ang space niya between dito sa plastic fairing na to sa bakal. So, meron kasing ibang mga crash guard na sobrang layo, masyadong nandito siya. Malapad ng tingnan. Ito, eksaktong-eksakto siya dyan. Ayan, kung makikita nyo. Sobrang liit lang ng space niya. Kung titingnan mo, para talaga siyang OEM part yan. Parang kasama talaga siya sa motor. Hindi siya accessories. Diba? Yan ang gusto ko dyan.
Kaya yan ang kinuha ko. Kaya maraming salamat kay Sir Coops. Ayan. Ng Coops Garage. Ayan, ganun din dito sa kabila. Ayan. There you go. So, front view ng may half crash guard. Diba? And isa pang kagandahan dito sa crash guard, meron na siyang built-in bracket para sa auxiliary lights. So, hindi na tayo bibili ng extra bracket just in case magkabit tayo ng auxiliary lights. And yung peso ng auxiliary lights dito lang siya. Kita mo. Hindi siya dito sa side. So, within the ano pa rin siya. Nakalinya pa rin siya sa body ng motor. So, hindi siya naka-protrude outside. Diba? And simple lang yung dating niya. Yan guys. Nakompleto na ang ating setup. Meron na tayong phase reactor na K3. Ayan MK2. Tapos crash guard. And then itong K3 Techno natin. Yan. Number pang 533 out of 777 itong K3 rack natin. Yun yan na si Red Velvet guys. Sobrang sexy niya diba? Ganito lang gusto kong setup kasi simple lang siya diba? Di tulad ng ibang malalaking crash guard or kung ano-anong nakakabit sa motor. Parang naaagawan na eksena yung natin, yung motor. Anong gusto ko? Simple. Pero sexy. Ayan. So, top box na lang hinihintay ko. Yung 37 liters lang. Kasi ayoko ng 45. Kasi nakaka-apekto sa stability ng motor yun. Malaki masyado. So, 37 liters lang yung ikakabit ko dyan. Ito. Saan kinabit natin. Yan. Ayos guys. Sobrang ganda niya. Simple lang. Walang masyadong maraming accessories. Parang kung titingnan mo, stock pa rin siya. Sobrang linis niya tingnan. Sa mga nagtatanong pala kung magkano na yung nagastos natin dito kay Honda ADB 160 aka Red Velvet is gagawa na lang ako ng separate video para doon kasi may mga inintay pa akong ibang accessories parts na ikakabit para mai-total ko lahat. Alright, and isa lang masasabi ko sa inyo guys, pag nagbi-build tayo is ng motor man yan or sasakyan is walang katapusang gastos yan guys. Kaya ako hindi ko na binibilang kung magkano yung ginagastos ko dito. So as long as masaya tayo sa mga kinakabit natin, okay. So wala pa dyan yung performance upgrade natin. So sasabay ko na lang yun sa pag-due na yung cleaning ng CVT. So baka isabay ko na yung CVT upgrade natin. And then yung brakes din. Ayan. Pwede rin tayo maglaki ng brakes. Sabay ko na yung brake master. So yun guys, So sabi ko sa inyo, wala katapos ang gastos to. So in the near future yun. So abangan nyo lang yung mga susunod kong video para doon. And don't forget to subscribe guys. Thank you so much for watching and I'll see you on the next one. Ciao for now.